Okay guys, so let's talk about integral calculus. Integral calculus is just the inverse of or yung kabaliktaran ng differential calculus. Sa differential calculus, kung i-consider natin yung derivative ng LNU, that is just du over u. So if we integrate yung du over u, that is just ln u. No? ln u plus c. So makikita mo na, di ba ito yan? Makikita mo na magkabaliktad lang yung integral tsaka differential calculus. So anyway, maraming formula yung integral calculus. So ito yan, no? So sa basic integral, meron tayong integration ng du. It's just u plus c. Integration ng a du. It's just au plus c. Yung a dyan is arbitrary constant. Integration ng un du is just un plus 1 all over n plus 1 plus c. And then integration ng du over u is just ln u plus c. So ito, no? Mga basic na mga integral. We have also exponential functions. So integration ng eu du. So ito yan. So yan. Yung tatlo na yan. Meron tayong 5 formulas na for exponential logarithmic function. Then we have also trigonometric function. So for sine and cosine, for tangent and cotangent. So ito yung mga integration nila. So integration ng secant u du is ln nung absolute nung secant u plus tangent u. Yung may dalawang line na to, that is absolute. Okay, so for secant squared and cosecant squared, for secant and tangent u, cosecant and cotangent. So yan, no? And so on and so forth. So maraming formulas. Then we have also the formulas for inverse trigonometric function. For integration ng inverse ng sine u du, just use arc sine ng u plus square root ng 1 minus u squared plus c, and so on and so forth for sine and cosine, tangent and cotangent, then arc secant and arc cosecant. So yan, no? So yung mga inverse na yan. So mga arc sine, arc cosine, arc tan, arc cot, arc sec, and arc cosecant. So ayan. Then we have also hyperbolic function. So yung may mga h. So we have integration ng hyperbolic sine u du is hyperbolic cosine u. Hyperbolic cosine u, ito yung integration niya. For cotangent, for cosecant, hyperbolic cosecant, hyperbolic secant squared, hyperbolic cosecant squared, hyperbolic secant and tangent, hyperbolic cosecant and cotangent, and hyperbolic sine u, no? Squared. So ito yung mga formulas nila. Yan, i-input mo lang yan. Then, and so on, no? Marami siyang formulas for hyperbolic function. Then we have also trigonometric substitution. So pag nag-involve yung integral mo ng square root ng a squared minus u squared, so yung a dyan is arbitrary constant. So ito lang yung function. So para ma-solve natin yan, so may isang technique which is yung trigonometric function. Yung ginagawa is yung u, change natin yan in function of theta. Ganun din dito, in function of theta. Pero dito is plus tangent. From the word tangent, plus. So pag dito naman, pag yung u mo ang nauna, dito is nasa dulo yung u, sine. Pag nasa sa una, secant. Then we have also integration by parts. That is integration ng u dv. That is just uv minus v du. Then we have also integrals involving a squared plus e squared and u squared. So parang dito pa rin yan sa trigonometric function. So mas shortcut lang to kasi built-in na yung formulas. So pag na-involve siya ng e squared plus u squared, ito yung formula mo. Pag na-involve siya ng u square root ng u squared minus a, ito yung formula mo. Pag nag-involve siya ng ganito, ito yung formula mo. Then, we have also integrals of square root ng u squared plus minus a squared. So, either u squared plus a squared or u squared minus a squared. So, pag andito siya sa denominator na side or sa numerator na side or sa denominator na side. So, ito yung formula mo. Okay? Take note, ito yan, no? Yan. So, ganun din sa integral nung a squared minus u squared. So, pag dito siya sa numerator or dito siya sa denominator, ito yung formula mo. And take note, yung ito siya is, ito yan. No? Same lang. Same lang.
Sige, mag-solve tayo ng problem. So, integrate lang daw natin yung 7x cubed plus 4x squared. Okay. So, integrate lang natin to. So, integration yan. So, pwede natin ihiwalay yan, no? By 7x cubed tsaka yung integration ng 4x squared dx. So, pwede nating ilabas yung constant. Tingnan lang. May dx pa ta. Then, integration ng 4x squared dx. Then, pwede nating ilabas yung x squared dx. Take note na yung integration ng un du is un plus 1 all over n plus 1 plus c. Then, yung ito, pasok siya dito, no? Kasi kung ito yung u natin, yung x, then, yung n natin is 3. Pag i-derive natin to, that is dx. So, ibig sabihin, pasok siya, no? Ganon din sa x squared. Pag yung u mo is x, then, yung n mo is squared. Pag i-derive mo to, that is dx. So, pasok pa rin siya dito sa formula. So, pwede direct na lang tayo. So, therefore, we have 7. Then, ito pasok man siya sa formula. So, pwedeng, ito na, no? Yung u niya is x. Then, yung n niya is 3 plus 1 all over 3 plus 1. Plus yung 4, ganun din. Ito yung x, ito yung u niya. X, then yung n niya is 2 plus 1 all over 2 plus 1 plus c. So, therefore, we have 7x to the power of 4 all over 4. And then 4x cubed all over cube plus c. So, therefore, meron tayong 7 over 4 ng x to the power of 4 and 4/3 ng x cubed plus c. So, box na natin yan kasi yan na yung sagot. So, that is letter C. Okay. Another problem, integrate lang daw natin yung 3t minus 1 then raised to the power of cube dt. So, mag-isip lang tayo ng formula sa integrals na pwede nating apply dito. So, integrate lang daw natin to. Okay. So, medyo kamukha niya yung integration ng un du. So, try natin kung ma-apply natin to. This is un plus 1 all over n plus 1 plus c. So, if we assume na yung u, di ba? Yung u is ito, 3t minus 1. And then yung n is itong 3. So, ang du is derivative nito. So, ito yung u natin. So, derive natin yan. That is 3t. Diba? 3t dt. So, kailangan natin maging equal siya dito sa problem. No? So, isip ka ng way na maging equal siya sa problem na suit siya sa formula ng integrals. And cube dt. So, kung titignan natin, ito siya. Tsaka ito siya, okay na. Then, ito, tsaka ito, okay na. Then, dito is... teka lang. Mali yung pagka-derive ko. Derivative nung 3t minus 1, that is 3 dt lang, no? 3 dt. Okay? Derivative nung 3t minus 1. Okay, so patuloy tayo. So, kailangan natin mag-isip na maging equal siya dun sa problem natin na 3t minus 1 cube dt. So, kung titignan mo yan, yeah. So, kung titignan mo yan dito, yung ito, tsaka yung ito, pareho, no? Tsaka yung ito, tsaka yung ito, pareho. So, yung wala lang dito is yung 3, di ba? Then, ito yung original na problem natin, di ba? So, kailangan, ito yung i-change natin. So, para mawala yung 3, times lang ako ng 1/3, no?
So, pag multiply ko ng 1/3, so crush out yung 3. So, ito pa rin yan. Diba? So, ibig sabihin, yung integration ng 3t minus 1 cube dt is also equal to 1/3 ng integration ng 3t minus 1 cube 3 dt. So, pareho pa rin yan sila. Ha? Kasi makrush out lang yung 3. Okay? So, yung ginagawa natin is binabago lang natin yung itsura ng problem para masuit siya dito sa formula. And take note na yung equation na to, yung equation na to, yung integral ng 3t minus 3 dt is suit siya dito. So, pwede natin gamitin yan. So, therefore, meron na tayong 1/3. So, ito na, no? Ito yung u natin, yung 3t minus 1. Then, n plus 1. So, that is 3 plus 1 all over 3 plus 1 plus c. So, therefore, meron na tayong 1/3 ng 3t minus 1 to the power of 4 all over 4 plus c. So, therefore, we have 1/12 ng 3t minus 1 to the power of 4 plus c. So, box na natin yan kasi yan na yung sagot. Ayan. So, kung mapapansin mo, that is letter A. Okay. So, another problem, integrate lang daw natin yung x cosine ng 2x squared plus 7 dx. Ayan, no? So, kung titignan mo yung equation, suitable siya sa cosine. So, tignan natin kung kaya natin siyang ilagay sa cosine integral. So, kung babalikan natin yung formula, so, ito yan. Copy ko na lang yan. Ayan. So, tignan natin, no, kung kaya natin siyang ipasok dito. So, take note na yung integration ng cosine u du is sin u plus c. So, if we assume na yung u is ito, so meron tayong cosine, then yung u natin is itong 2x squared plus 7. Then, so ito na yun, no? So, ito yun. Yung u natin is 2x squared plus 7. So, derive lang daw natin yung u. So, bali, i-derive daw natin to. So, yung derivative niyan is 4x, no? 4x dx. So, ngayon, kailangan nating kamukha siya nito, no? So, bali, yung equation na to is suit na siya dito. Yung ano na lang natin, yung goal natin is ma-equal natin siya dito sa problem. So, x cosine ng 2x squared plus 7 dx. Okay? So, tanggalin ko na yung mga lines na yan. Okay, so kung titignan natin, kung ano na yung kulang natin, yung ito, tsaka ito, okay na, no? Then, yung ito, tsaka yung ito, okay na. So, yung wala na lang is 4. So, ito yung original na problem natin. So, multiply na lang tayo ng 1/4. So, ibig sabihin, mag-crush out yung 1/4. So, maging equal na siya nito. Okay, so, yung x cosine ng 2x squared plus 7 dx is pwede nating isulat as 1/4 ng cosine 2x squared plus 7 4x dx. Pareho pa rin yan. Diba? So, bali makrush out lang yung 4. So, yung kinaganda is ito suitable na siya dito sa formula. So, diretso na yan. So, integration ng cosine u du is sine. Then, take note, ito yung u natin.
So, sine ng 2x squared plus 7 plus c. And yan na yung sagot. So, baksan natin yan. Kasi yan na yung sagot. So, that is letter A. Okay? So, I hope klaro yung kung paano i-apply yung mga integration of formulas. Okay? So, yung ginagawa lang talaga is kino-convert mo yung problem na mapasok mo siya dun sa integral ng mga formulas. Once mapasok mo na yun, good to go ka na. Sige, so see you in the next video. Thank you.